kapatid, ilagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso. Pambansang awit, Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang tinubukbo Ako'y kanyang pinupukpo at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Scopus na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutup din ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Scopus sa isip, sa salita, at sa gawa. Hikain kay
Amang Iskopus, sa mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa'yo'y mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Gabay at pamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong inalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pangsuob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayon aming iniaalay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay ganap. Tuwing si Amang Iskopus, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Dakilain po natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na maipagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Anak, anak, ang
Amang Iskopus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amang Iskopus, dakila ng Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan at tayo ikaw lamang ang sasambahin sa wakas ng panahon ito. Amang Iskopus, kami po'y nagpapasalamat sa kaarawan ng aming kapatid na si ECG Cornejo Parungaw na nagdaraos ng kanyang ika-18 taong kaarawan sa araw na ito. Nawa po ang Iskopus, pagkalooban mo siya ng malusog na pangatawan at loobin mo po na siya ay lumaki patuloy na maging masunurin at mapagmahal sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ganyan din po nawa ang pananampalatayang kanyang tinanggap mula sa iyong pagka-Diyos ay patuloy na maging matatag. Idinadalangin din po namin ng mga Iskopus ang kalakasan ng aming kapatid na si Bernardo Marantal Cipres. Nawa po ang mga Iskopus ay gabayan nyo ang inyong mga kasangkapang gagamitin upang siya ay magtamo ng kagalingan. Ang lahat ng ito, ang mga Iskopus, ay samot-dalangin namin sa iyo at pasasalamat sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas at sa kapurihan ng iyong bagong pangalan sa Espiritu at katotohanan, Iskopus, kalinis-linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa sinumpaan
Gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ni Among Scopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga kapatid. Salamat po, Amang Scopus. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa lahat. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, parang ilang beses lang akong hindi nakagampan parang humina na yung sagot natin. Di ba dapat pag tayo nasamba, dapat buong lakas, buong puso, para makita niya ng Scopus na talagang tayo ay sumasamba sa Kanya, makita yung kalakasan sa atin. Amen? Amen. Ngayon nga po ay huling linggo na sa buwan ng Hunyo sa taong 2024. Nakalipas o natapos na agad yung unang kalahating taon sa taong 2024. At mapalad tayo, mga kapatid, dahil sa kabila ng ngayon ay panahon na ng tagulan, pero wala pa tayong bagyo na nararanasan. Yung literal na bagyo. Pero alam ko sa ating buhay, halos araw-araw may bagyo tayong kinakaharap. Mga pagsubok na ating kinakaharap na patuloy namang nating nalalampasan dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ni Amang Scopus. Purihin ng Diyos. Kamusta ba, mga kapatid? Medyo matagal tayong hindi nakita-kita. Halos isang buwan. Kasi noong unang linggo, una at saka ikalawang linggo, hindi ako nakatalo kasi dinapuan ako ng trangkaso. Ayaw ko naman na dumalo dito at makahawa pa ng iba. Kaya nanatili na lamang muna ako sa bahay. At sa live na lang nanood. At salamat kay mga Scopus at ako'y gumaling na. Kaya naman yung aking mga gampanin na nakaschedule ay akin nang nagampanan. Noong niya ika-3 linggo, ako ay nasa Bulacan. At netong last week, ay sa Santo Niño. Sa DBP naman ako gumampan. At salamat nga kay Ama dahil yung paggampan ko nung last week ay yun yung unang beses ko na nakagampan sa Santo Niño. Pero yun, 5 taon. Higit na akong naglilingkod kay Ama. Yun yung unang paggampan ko sa Santo Niño. Yun yung pinakamalapit dito, maliban sa General Trias. So nakagampan na ako sa Quezon, sa Batangas, sa Laguna, sa Bicol, sa Ilocos, nagampanan ko na. Pero yung pinakamalapit, kahapon, nung isang linggo ko lang nagampanan. At ngayon nga, sa araw na ito, maraming salamat kay Amang Scopus dahil niloob niya na tayo magkita-kita, magkasama-sama at muling magkatipon sa loob ng kanyang santuario upang pagsaluhan yung pagkain kanyang inihanda para sa atin. Mga pagkain spiritual na pag nga ating ninamnam ng ating mga isipan, ating isinapuso, ay sadyang magbibigay sa atin ng matibay na pag-asa, ng lakas, upang matatag nating maharap yung mga hamon sa ating buhay. Mga pagkain spiritual na magbibigay sa atin o tutulong sa atin upang tayo maging handa doon sa tinatawag na Ultimate Judgment Day. Yung pinaka paghuhukom ni Amang Scopus. At kung ang pagbabasihan nga ay nung panahon ni Noe, na kung saan bago ginunaw o bago hinatulan ng Diyos ang sangkatauhan, ay
isang taon siyang nagbigay ng babala sa mga tao upang magbago. At sa ngayon, sa ating panahon, simula noong February 1, 1966 hanggang ngayon, ay nasa 59 na taon na nagbibigay ng babala si Amang Scopus. At kung tutuusin natin, nasa 41 years na lang ang natitira upang tayo'y maging handa. At tayo nga ay magiging handa kung patuloy tayong lalapit sa Diyos. Patuloy tayong lalapit kay Amang Scopus. Patuloy tayong mananangan sa pananampalatayang tinanggap natin sa Kanya. Dahil makatitiyak tayo na hindi niya tayo pababayaan at hindi tayo mapapahama. Purihin ng Diyos. Ang ating pong ebanghelyo sa umagang ito ay magmumula sa aklat ni Lucas. Ang kabanata ay 15, talata ay 11 hanggang 32. Basahin po natin, lalo na sa may mga dalang Biblia. Muli, mula sa aklat ni Lucas, kabanata ay 15, talata ay 11 hanggang 32. Ang alibughang anak. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay na ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin inyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinadkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong,
Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang aking kalian mo sa'yo. Ngunit dapat tayo magsaya at maggalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nawala, ngunit muling nasumpungan. Ito po ang mabuting balita. Purihin ng Diyos. Ang alibugang anak. Ano nga ba yung aral na mapupulot natin sa ebanghelyong ito na ibinigay sa atin ni Amang Scopus ngayong umaga? Dito, sa alibugang anak o sa kwento ng alibugang anak, may tatlong pangunahing tauhan. Yung bunso o yung alibugang anak, yung panganay, at yung kanilang ama. At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang katangian at aral na nais ipabatid at ipaunawa sa atin ni Amang Scopus. Unahin natin yung aral na mapupulot mula doon sa alibughang anak o doon sa bunsong anak. At bilang dagdag kaalaman, sino po ba sa inyo nakakaalam kung anong ibig sabihin ng alibugha? Alibugha. Bihirang gamiting salita, pero ito'y popular na kwento dito sa Biblia. Ang alibugha, sa ibang katawagan, ay mapag-aksaya o kaya ay irresponsable. So yung alibughang anak ay pwedeng tawagin ang mapag-aksayang anak. Sino po ba sa inyo ang mga bunso? Mga bunso, taas ang kamay. Mga bunso. Bunsong panganay o bunso sa babae, bunso sa lalaki. Ang sabi, kadalasan sa mga bunso, sila yung pinaka mapagmahal at malambing sa pamilya. Malambing sa mga magulang, sa ate, sa kuya. At dahil nga malambing at bunso, nagiging paborito. Kung ano yung hinihingi, laging binibigay. Kaya naman kadalasan, ang mga bunso, hindi ko naman nilalahat, dahil laging naibibigay yung kanilang hinihiling, ito yung nagiging dahilan upang maging lumaking pasaway. Matigas ang ulo. Lumalaking spoil na pagka yung kanyang hinihingi o hinihiling ay hindi naibigay. Yung kanyang gusto ay hindi nangyari, aba, nagagalit, nagmamaktol, nagmumukmok. Sino yung ganon, mga kapatid? Ha? Sino yung mga ganon na pag hindi nabibigay, nagmumukmok, nagagalit? Sabi ko naman, hindi naman nga lahat ng bunso ay ganon. Marami akong kakilalang bunso na malalambing, pero mababait naman talaga. Halimbawa, yung ating president ng HASIP, si Elder Jera, asan ba siya?
At saka siyempre, yung aking butihing asawa. Yeah. Bunso siya sa babae. Si Sister Wen. Mababait sila. Kita sa mukha. May tututol ba na mabait sila? Si Nanay Sara ba natutol? Hindi. Kasi pag tumutol tayo, lagot tayo. So, yun nga mga kapatid, talaga namang mababait sila. Yun nga lang, paminsan-minsan, talagang nagiging pasaway. Amen. Yun nga bunsong anak kung sa ating kwento, ay masasabi nating sadyang pasaway. Bakit? Eh kasi nga, unang-una, ang lakas-lakas pa nung kanyang tatay, nung kanyang ama. Nanghingi na agad siya ng kanyang mana. Diba? Eh kadalasan, di mo ba yung mana ibinibigay o nakukuha pagka yung inyong magulang ay nawala na o kaya ay mahinang-mahina na. Di po ba? Pero yung bunsong anak dito, nanghingi na agad ng kanyang pamana. Sa inyo po ba? May papamana na kayo sa inyong mga anak, mga apo? Wala? Kung wala mang material na bagay na may pamamana sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga mahal sa buhay, yung pananampalataya na tinanggap natin mula kay Amang Scopus, yung matapat na pananampalataya natin, na tinanggap natin kay Amang Scopus, na higit kaysa ginto, ayun yung dapat may pamana natin sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat pag nagkaroon nga sila ng pananalig din kay Amang Scopus, ng pananampalataya sa Kanya, at sumunod sa aral at turo ng Panginoong Hesus, matutunan ang pagsunod, ang tamang pagsunod, maaaring magkaroon din sila ng pagkakataon na magkamit ng pamanang gantimpala na buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Pabalik tayo sa kwento. Anong nangyari? Nung matanggap na, nung bunsong anak, yung kanyang mana, ay ipinagbili niya. At lumayo siya sa piling ng kanyang ama. Nagpunta sa ibang lugar. At doon ginawa kung ano yung kanyang maibigan. Bili dito, bili doon. Sige ang paggasta na parang yung pera ay nanggagaling sa balon. Ngunit ito na. Nung magkaroon na ng kahirapan, nung maubos niya na yung kanyang mana, naubos niya na yung kanyang pera, doon naranasan niya na yung paghihirap bilang tagapag-alaga ng baboy. Naranasan niya na kung paano ang magutom. At doon niya naalala yung kanyang ama. Doon niya naisip na ang sarap ng buhay sa piling ng kanyang ama. At na-realize niya yung napakalaking pagkakasala na kanyang nagawa. At dahil nga napagtanto niya na yung kanyang kamali ang nagawa, sapagkat sadya namang nasa huli ang pagsisisi, ay nagpasa siya na bumalik sa kanyang ama. At buong pagpapakumbabang humingi ng tawad. At ito nga yung aral na nais din ipaunawa sa atin ni Amang Scopus. Na kung tayo man, bilang tao, ay nakagagawa ng mga kamalian, ng mga pagkakasala, at ito'y ating nabatid at nalaman. Dapat buong pagpapakumbaba nga tayong humingi ng kapatawaran doon sa ating nagawa ng kasalanan, maging ating kapwa at sa Diyos. At dapat tayo'y maging handa sa anuman yung magiging consequences o bunga ng ating pagkakamali. Purihin ng Diyos. At maunawaan natin mga kapatid na yung alibughang anak dito sa ating kwento
ay hindi tumutukoy lamang sa mga bunsong anak. Ito'y tumutukoy sa lahat ng tao na may katigasan ng ulo at pasaway. Lahat tayo mga kapatid, nung hindi pa natin nasusumpungan si Amang Scopus, nung hindi pa natin siya nakikilala, tayo nga ay tulad sa alibughang anak, na ang ginagawa natin ay kung ano yung ating gusto, kung ano yung ating nais, at hindi kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban ni Amang Scopus ang ating sinusunod. Ano nga ba ang kalooban ni Amang Scopus? Ano ang kalooban ng Diyos? Ang tayo ay manatili sa Kanya, na tayo ay makasunod sa batas panglinis na Kanyang binigay, at maisakatawan nga natin yung 7 espiritu na inihandog niya sa mga tao. Ang gusto ng Diyos ni Amang Scopus, manatili tayong kaibigan niya. Ngunit karamihan sa tao ang pinipili maging kaibigan ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat mas madaling sundin ang hilig ng laman. Amen. Sino nga ba ang tao na gugustuhin ang hirap at pagtitiis? Sino? Sinong tao? Meron. Yung mga nakakaunawa na. Yung nakaunawa na ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay bahagi ng pagkahirang ng Diyos sa kanila. Tayo po ba inihirang ng Diyos? Yes. Kabilang tayo sa inihirang ng Diyos. Kaya naman yung pagtitiis ay tanggap na natin at parte na ng ating buhay. Alam natin na sa pamamagitan ng pagtitiis ay makasusunod tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At nang sa gayon, pagdating ng takdang panahon, tayo nga ay magkamit ng gantimpala na Kanyang ibibigay. Ang sabi nga sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 10, talatay 36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Yung Kanyang ipinapangakong buhay na walang hanggan. Ngunit, yun nga hindi pa nakakaunawa, kapos pa ang karunungan o kalamang mula sa Diyos, sadyang ayaw ang pagtitiis. Mas gusto ang pagpapakasaya, na halos hindi makitang sila'y may kinikilalang tunay na Diyos dahil sa kanilang kalayawan at karangyaan. Sinusubukan ang lahat ng masasamang pita. Yung paglalasing sa alak, paninigarilyo, paggamit ng mga pinagbabawal na gamot na sadya namang makapagdudulot ng kapinsalaan sa katawan. At pag nga naratay na sa matindi o mabigat na karamdaman, kung kailan na nakararanas na ng mga pagsubok na hindi na malagpasan at halos ikamatay, doon lang naaalala na may Diyos nga pala na pwedeng lapitan. Doon lang naalala na magbago at manumbalik sa Diyos. At kung tayo nga, o kung kayo nga mga kapatid, ay makapanumbalik sa Diyos, makalapit sa Diyos, sikapin ninyo na wag na kayong mapalayo pang muli. Sapagkat baka pag kayo'y napalayo muli, ay hindi na dumating yung pagkakataon na kayo'y muling makabalik. Na mahuli na ang lahat. At tuluyan na kayong hindi mapasama sa mga bibigyan ng gantimpala. Ang sabi nga niya mga Scopus, kapag isinarado na niya ang pintuan ng Kanyang kaharian,
ang sino mang maiiwan sa labas ay hindi na makapapasok pa. Amen. So yun yung aral na mapupulot natin mula doon sa libagang anak. Ano naman kaya yung aral na mapupulot natin mula sa Ama doon sa ating kwento na binabasa? Sino po ba sa inyo yung nakaranas ng mawalan ng isang bagay, ng isang mahalagang bagay? Ba? Ilan lang? Di ba, pagka nawawala, talagang pinagsisikapan nating mahanap. Halimbawa, diba, sa mga matatanda, lalo sa mga matatanda, mga nagsasalamin, nasa na ba yung salamin ko? Nasa na ba? Di pala, nasa ulo niya. Diba? O kaya, yung sa mga kabataan, yung cellphone, madalas mawala. Lalo na si Sister Weng, alam niyo yung aking kabiyak eh. Lagi niya hinahanap, nasa kaya yung cellphone ko? Paringin mo nga pa. Pag nag-ring na, makikita, nasa bag, nasa cabinet, sa ilalim ng unan. Kung minsan, naiiwan pa sa kabilang bahay, doon sa bahay ng aking biyanan. At ang kagandahan, yung mga cellphone, meron, pagka hindi naka-silent, naka-vibrate, o kaya hindi naka-silent mode, madaling makita. Ano pa? Pag pera, sino nang nawala ng pera? Di ba? Pagka pera ang nawala, o kaya hindi natin makita doon sa pinaglagyan natin, talagang hinahanap natin. Lalo na kung yung pera na yun ay may pinaglalaanan. Talagang halos, siguro itatawag mo na yung kwarto o yung buong bahay para makita. At pag nga pera o alahas ang nawawala, hindi makita, kuminsan, naghihinala pa sa kapwa. Ay, siguro kinuha ni ano yun. Ay, siguro kinuha ni ano. Kaya hindi ko na makita. Sino yung ganun? Na nangihinala. Ha? Dapat hindi tayo ganun, mga kapatid. Dapat lagi tayong may malinis na isipan. Dapat hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Again, kukwento ko ulit si Sister Weng. Kasi lagi kami magkasama eh. Sino pa ba ikukwento ko? Ano po? So pagka nawawala yung pera, wala doon sa nilagyan niya, ang sasabihin niya sa akin, pa yung pera dito, nasa na? Yung tipong, ha? Ako ba kumuha? Bakit? Malalaman ko kung nasan yung pera nandyan. Diba? Sasabihin ko, syempre, lalo na hindi naman ako kumuha, aba, hindi ko alam. Tapos sasabihin niya, naku, nasaan kaya yun? So syempre, pag gano'n na yung sinabi niya, kung ano man yung ginagawa ko, ititigil ko na muna. At tutulungan ko na siya maghanap. Hanap dito, hanap doon, hanap dyan. Tapos, pag ako yung nakakita, sasabihin niya sa akin, oh, kita mo na, ikaw pala nagtago eh. Tumulong ka na eh, ikaw pa yung napasama. Dati pag gano'n, pag sinasabihan ako, nagagalit ako. Kasi nga, tumulong lang ako eh, ako pa yung napapasama. Pero ngayon, hindi na. Kasi nauunawaan ko na makakalimutin sadya yung aking asawa. Kaya instead na magalit, tawa na lang. Tatawa na lang. Amen. At nga kung minsan, sabi ko nga, kung hinahanap yung isang bagay at hindi makita, huwag nang hanapin. Kasi kung kailan hindi nahanap, tsaka naman lumalabas, tsaka nakikita. Amen. Yun ay mga nawawalang bagay pa lamang ang pinag-uusapan. Na halos ibaliktad mo na yung iyong bahay para makita. What more kung yung mahalagang tao ang nawala sa iyo? Sino po ba dito yung nagmamahal? Nagmamahal? Hello? Hindi kayo nagmamahal? Mahal na mahal. Ayan. Magulang, anak. Hindi lang porkit nagmamahal eh. Iniisip natin, jowa, kasintahan, asawa. So lahat, kung tayo nagmamahal, minamahal natin yung ating magulang, minamahal natin yung ating anak, minamahal natin yung ating kapatid, ating mga kaibigan, may tuturing na nagmamahal tayo. At sa mga nagmamahal, sino na nakaranas na maiwan? Mapahiwalay sa kanyang minamahal? Okay. Wala pa? Hindi pa nakaranas maiwan, mapahiwalay? Sana all. At dahil walang jowa, hindi lang sa jowa yung pinag-uusapan.
Diba? Ano nga ba ang pakiramdam pag kayo ay napapahiwalay sa mahal sa buhay? Sa mahalagang tao sa inyong buhay? Depende sa pagkakataon. Pag kayo ay napapahiwalay sa mahal sa buhay, minsan makakaramdam kayo ng pangamba at pag-aalala. Di po ba? Again, ikukwento ko yung nangyari din sa akin. Sa akin at sa kay Sister Wen. Pasensya na kayo kung lagi niya kasama sa kwento ko si Sister Wen. Kasi kami naman lagi ang magkasama talaga. Dahil wala pa kaming anak, kami lagi ang nagkakasama. So yun, doon kami ay nagtatrabaho pa sa Singapore. Dumating yung time na kailangan namin magpunta sa Malaysia. Dahil may kaibigan kami na sasamahan namin pansamantalang maninirahan doon. So malapit lang yung Malaysia sa Singapore. Pwedeng ibiyahe through bus, nakasakay sa bus. Pero syempre, kailangan pa rin ng passport. Kasi dadaan pa rin yun sa mga immigration offices. So yun. Pagdating namin sa Malaysia, nasamahan namin yung aming kaibigan. Syempre, since nandun na, namasyal muna kami. At inabot na ng gabi. So nung gabi na, babalik na kami, uuwi na ulit sa Singapore. So, sakay ulit ng bus, pabalik ng Singapore. Mga 2 hours lang ang biyahe. Kaya lang dahil gabi na, siguro mga 8 o'clock na yun. So, ini-expect ko mga 10 na kami darating sa Singapore. Ngayon yung bus, bago dumating o bago pumasok ng Singapore, mula sa Malaysia, may bus stopover muna. Kasi nga, 2 oras yung biyahe. So, para kung sino yung gusto mag-CR, pwede mag-CR. So, ang ginawa ko, syempre, bumaba ako ng bus. Tapos, nag-CR. Dahil hindi ko pa masyadong kabisado yung lugar, medyo natagalan akong hanapin yung CR. At nung ako'y maka-CR at bumalik na, doon sa bus na aming sinasakyan, wala na doon yung bus. Naku, yari. Asa na yun? Iniwan na ako. So sabi ko, sige, tawagan ko yung si Sister Weng. Pag ko anong cellphone, nakapatay. Naka-off na. Lobad na. Sabi ko, naku, paano to? Hindi ko siya matatawagan. Tapos yung passport ko, nasa bag pa niya. Sabi ko, naku, paano na ito? Hindi ako makakalabas ng Malaysia. So, syempre, noong mga panahon na yon, nag-aalala na ako. Syempre, nag-aalala dahil magkahiwalay kami ni Sister Weng. Hindi ko alam kung nasa na siya. At kung ano na yung nangyayari sa kanya. At kaya noon, noong mga panahon na yon, pinilit ko na lang hanapin yung bus. At habang hinahanap yung bus, tawag ako ng tawag kay Among Scopus. Among Scopus, sana po tulungan niyong makita pa yung bus. So hanap ako ng hanap ng bus. Hindi ko makita. Tapos, isang pagkakataon, may nakita kong bus palabas na doon sa stopover. So hinabol ko. Paghabol ko, tumigil yung bus. At sakto tumigil. Tapos nakita ko bumababa si Sister Weng. Ayun, sakto, sabi ko. Sabi ko, bakit ka ba baba? Sabi niya, kasi kanina ko pa pinipigilan yung bus na umalis kasi wala ka pa. Ngayon hindi ko na mapigilan. Alis na. Kaya sabi ko, bababa na lang ako para makita kita. Sabi ko, salamat naman. Timing na timing yung aming pagkikita. At dito nga mapapatunayan natin na sadyang hindi pinababayaan ni Amang Scopus yung mga anak na tumatawag sa kanya. Purihin ang Diyos. So, yun nga, ang pakiramdam, yun yung naging pakiramdam ko nung magkahiwalay kami. Panandali ang magkahiwalay ni Sister Weng. At ano nga ba ang karaniwan na nararamdaman ng naiiwan? Napapahiwalay sa mahal sa buhay. Siyempre, nandyan yung sakit, yung lungkot. Diba? Tulad na lamang nung ama doon sa kwento nating binabasa. Na yun niyang hingin na sa kanya, yung mana ay masakit na. Lalong naging mas masakit sa kanya na yung kanyang anak ay lumayo pa sa kanyang piling at pag-aaral. At dito nga mga kapatid, yung ama dito sa alibugang anak,
ay tumutukoy sa Diyos Ama. Na tayo, na siya bilang Ama, tayo ay kanyang binibigyan ng kalayaan na magpasya kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. Binibigyan niya tayo ng kalayaang magpasya kung ano yung daan na tatahakin natin. At syempre, matutuwa siya kung yung tatahakin natin na daan ay yung manatili sa kanyang piling. At kung ang mapipili nating daan ay palayo sa kanya at papunta o patungo sa mga makasanlibutang pamumuhay, syempre siya ay malulungkot at mamamanglaw. Ngunit, yung kalungkutan nga na yun ay mapapalitan ng kagalakan kapag yung kanyang anak na naligaw ng landas ay nakaunawa at muling bumalik at matutunan ang tamang daan pabalik sa kanyang kaharian. Kagalakan tulad sa nararamdaman ng mga magulang o kung sino mang mga nagmamahal na pag yung kanilang mahal sa buhay ay napalayo tapos nakabalik at muli nilang nakasama, di po ba napakasarap sa pakiramdam? Sino po ba dito yung mga may mahal sa buhay na nasa malayong lugar? Napalayo sa anak, sa asawa. Ayan, di po ba pagka sila ay bumabalik, nakakasama kahit sandali lang, napakasaya, napakasarap na sa ating pakiramdam o sa inyong pakiramdam. Gayon din naman yung naramdaman nga ng ama dun sa ating kwento. Nang makita niya yung kanyang anak na bumabalik, muling nakabalik sa kanya, siya ay labis na nagalak. Kaya naman siya ay nagbigay o nagpahanda ng malaking piging upang ipagpasalamat yung muling pagkakatagpo sa anak niya na nawala. At makikita natin din dito, mga kapatid, ang katangian ni Amang Iskopkus, ang pagiging mapagmahal at mapagpatawad na ama. Pagpapatawad na walang hinihinging kondisyon. Pagpapatawad na walang hinihinging kapalit. Walang halong paninisi. At ito nga ang mga katangian na dapat din nating taglayin bilang tao at bilang anak ng Diyos. At kung tayo nga ay tulad ni Kristo, habang nasa daigdig pang ito, dapat yung pagpapatawad ay magawa nga rin natin ng maluwag sa ating kalooban. Kung dati tayo ay napakahirap magpatawad, matagal nagkikimkim ng sama ng loob sa ating kapwa na nakagawa sa atin ng kasalanan, dapat ngayon na tayo'y nakaunawa na sa aral at turo na ibinibigay niya mga Iskopkus, dapat yung pagpapatawad ay maluwag na sa ating kalooban. At gaya nga ng nasabi ko na dati, yung pakikimkim ng sama ng loob ay masama sa katawan. Sapagkat yung sama ng loob, pakikimkim ng sama ng loob, ay tulad sa basurang nabubulok. Ano ba yung ginagawa sa basurang nabubulok? Tinatapon, di po ba? Kasi pagka kinimkim mo, pagka itinabi mo, ay mangangalingasaw yan sa baho. At ikaw ang mapiperwisyo. Amen. At kung tayo naman, bilang tao, ang makagawa ng kamalian, gaya ng sabi ko kanina, sikapin natin o
dapat ang ating gagawin ay buong pagpapakumbabang humingi ng kapatawaran. At sikapin natin na tayo ay hindi na muling magkasala o makagawa ng kasalanan. Paano nga ba tayo makakaiwas sa pagkakasala? Siyempre, unang-una, lagi nating sundin yung batas panlinis na ibinigay sa atin yan mga Scorpus. Pag masusunod natin yan at may sasakatauhan natin yung 7 handog, yung 7 espiritu ng Diyos na handog niya sa tao, tiyak makakaiwas tayo sa pagkakasala. Amen. So yun yung aral na mapupulot natin mula sa Ama. Ngayon, dumako naman tayo doon sa ikatatlong tauhan sa kwento. Ano naman kaya yung aral na mapupulot mula doon sa panganay? Sino naman yung mga panganay dito? Panganay. Yan, kadalasan sa mga panganay, sila yung mga pinakamasipag. Yes, masipag daw. Tama ba? O mali yung survey? Sila daw yung pinakamasipag at pinaka-responsable. Ngunit dahil nga panganay, unang anak, nasanay naman na laging siya yung unang binibigyan. Nasanay naman na laging may natatanggap mula sa magulang. Kaya naman pagka yung kanilang mga kapatid na nakababata ay nabigyan ng biyaya o nabigyan ng pagpapala, tapos sila walang natanggap, ang kadalasang nararamdaman, selos, inggit. Bakit si ano? Meron. Bakit ako wala? Ang bait ko din naman ang sipag ko pa. Yung selos nga at saka nararamdaman, nagngingit-ngit sa kapwa, nagngingit-ngit sa kapatid. Diba? Sino ba dito yung mga nagsiselos? Ayun, ano to? Nagngingit-ngit. Nagsiselos, baka miisip yung ano. So dapat, alisin na natin yan sa ating pagkatao. Sabi nga doon sa ating batas panlinis, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. So doon sa kwento natin, ang sabi, yung panganay na anak ay naging masunurin at palagi ang kapiling ng kanyang ama. Kaya naman nung mabalitaan niya na yung kanyang bunsong kapatid na napakalaki ang kasalanan ay nagbalik at tinanggap ng kanyang ama, siya ay nakaramdam ng galit. Sapagkat, ang sabi niya nga, sa tagal nating magkasama, ama, ni hindi mo man lamang ako na ipagkatay ng hayop ng ating alaga upang pagsaluhan namin ng aking barkada, ng aking tropa. Tapos yung kapatid ko na ang laki ng kasalanan ginawa sa iyo, pinaghanda mo pa nang bumalik. Parang unfair naman, sabi niya. Parang ganun yung pakiramdam niya, di po ba? Pero bakit nga ba nagalit o nakaramdam ng inggit? Yung panganay na anak, dahil pa lamang sa hindi siya naipaganda, dahil lamang ba hindi siya nabigyan ng kakataying alagang hayop? Sa aking palagay, kaya siya nagalit, kaya siya nakaramdam ng galit, ng inggit, dahil hindi niya na-appreciate yung mga biyayang tinamasa niya o tinatamasa niya sa piling ng kanyang ama. Na-overlook niya yung mga pagpapala na kanyang tinatamasa, na hindi siya nagdanas o hindi siya nakaranas maging alila, hindi siya nakaranas mag-alaga ng hindi siya nakaranas na magutom at maghirap. Hindi niya na-appreciate yun. Hindi niya naisip yun. Yung mga pagpapalang yun na kanyang naranasan habang kapiling ang ama, nataliwas doon sa naranasan ng kanyang bunsong kapatid nang ito ay mapalayo sa piling nga ng kanilang ama. At ito nga yung dapat nating matutunan.
na dapat matuto tayo na i-appreciate yung mga blessings na tinatanggap natin. Matuto tayo na maging mapagpasalamat at kontento sa mga blessings na tinatanggap natin. Dapat hindi natin kino-compare yung mga pagpapalang nakakamit natin sa mga pagpapalang tinatanggap ng iba. Kasi nga maaaring makita natin, mas mainam, mas maganda yung gantimpala o yung pagpapalang tinanggap ng ating kapwa. Ngunit ang hindi natin nakikita o hindi natin alam ay kung gaanong hirap ang kanyang dinaanan muna bago makamit yung gayong pagpapala. Amen. Kaya kung tayo nga ay makatatanggap o kung ang pakiramdam natin na yung pagpapala ng iba ay higit sa pagpapalang tinatanggap natin, ang ating maging action ay hindi galit, hindi inggit, hindi pag-init-ngit. Ang dapat maramdaman natin ay kasayahan. Kasiyahan para doon sa biyaya na tinatanggap ng ating kapwa. At ganyan din naman, dapat pagpapasalamat sa mga biyayang atin din namang tinatamasa. Amen. Amen. So bilang pangbukas, mga kapatid, ang buod ng mga aral na mapupulot natin dito sa kwento ng Alibugang Anak ay una, huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong lumayo kay Amang Scopus. Sapagkat pag tayo ay nasa kanyang piling, tayo nga ay magtatamasa ng mga pagpapala. Isa pa, ang dapat sundin natin ay ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ni Amang Scopus at hindi kung ano yung ating hilig. Hindi kung ano yung ating gusto. Sapagkat pagka kalooban ng Diyos, pagkalooban ni Amang Scopus ang ating sinusunod, natitiyak ko na hindi tayo mapapahamak. Amen. Ano pa? Kung tayo ay makagagawa ng pagkakamali, aminin natin ito at buong pagpapakumbabang humingi ng tawad. At kung tayo naman ang magagawa ng pagkakamali, maging maluwag sa ating mga kalooban ang pagpapatawad at maganda'y wala na tayong hinihinging kondisyon o kapalit. Sabi nga, kung ilang beses dapat patawarin ang nagkakasala sa iyo at humingi ng tawad, walang hanggan. Hanggat may nagkakasala sa iyo, patawarin mo. Dapat yung paghihiganti, yung pagganti ay wala na sa iyong puso. At ipinagpapasa Diyos na lang ang lahat. Sapagkat nananalig tayo sa Kanya, nananangan tayo sa Kanya, alam natin na yung Kanyang hatol ay sadyang wasto at tapat. Ano pa? Dapat matuto tayong i-appreciate, magpasalamat, at maging kontento sa anumang biyaya na tinatanggap natin mula sa Diyos. Mga pagpapalang pangmaterial, lalo pagpapalang espiritual. Mumunti man o malaki, dapat tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Mapagpasalamat kay Amang Scopus. Amen. So, ito po ang mabuting balita na ating pinagsaluhan sa umagang ito na ibinigay sa atin ni Amang Scopus. Nawa yung mga aral na kanyang ibinigay ay mapulot natin at makita nga sa ating
pamumuhay. Kasi hindi maganda na napapakinggan lamang natin, napupulot lamang natin, tapos hindi naman natin isinasagawa. Pagka ganun nga ang ginagawa natin, dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin siya mga Scopus. Na kaya mga Scopus ang kadakilaan. Palakpakan po natin siya mga Scopus. Magsitayo na po ang lahat. Ipigit po natin ang ating mga mata at ilahat ang mga kamay sa ating pananalangin. Amang Scopus, dakila ng Diyos at amang makapangyarihan sa lahat. Muli po amang Scopus, kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na muli naming napringgan at nakapag-aral ng iyong mga salita. Mga aral na sadya namang makapagbibigay sa amin ng tunay na lakas at pag-asa. Magbibigay sa amin ng karunungan upang patuloy na malagpasan ang mga pagsubok na aming kinakaharap sa aming buhay. Nagpapasalamat din po kami ang mga Scopus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na dugtong na buhay, kalakasan ng katawan, katalasan ng isipan. Sa patuloy mong pamamatnubay at paggabay sa bawat isa sa amin. Sa paglalayo sa anumang uri ng kapahamakan, panglapo ang mga Scopus. Ama, idinadalangin din po namin o kami humihingi muli ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Mga pagkakasala, pagkukulang at kalabisan na nagawa namin sa aming kapwa, nakapagdulot ng kapigatian, hindi lamang sa kanila kundi lalo't higit sa iyong banal na harapan. Nawa po mga Scopus, kami iyong mapatawad, nang sa gayon kami maging karapat-dapat na maging bahagi ng iyong banal na katawan. Itinadalangin din po namin ang mga Scopus at isinasamo sa iyong pagka-Diyos na ang iyong patuloy na pamamatnubay at paggabay sa aming Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. gayon din sa lahat ng mga namumuno sa aming sa pamahalaan na naway patuloy mo silang gabayan at patnubayan. At ang namang kanilang mithiin at layunin para sa ikaunlad ng aming bansang Pilipinas na yung bagong Jerusalem ay kanilang may sagawa ng naayon sa iyong kalooban. Dalangin din po namin ang mga Scopus na loobin mo na ang lahat ng mananampalataya, lahat ng kapatiran at pamunuan sa loob ng iyong ministeryo at ilaw, sa pangunguna nga po ng aming punong ministro ay patuloy yung gabayan at patnubayan. Loobin mo po ang mga Scopus na patuloy na ipagkaloob sa amin ang malakas at malusog na pangatawan, matalas na isipan at matatag na kalooban upang yung mga gampanin na nakaatang sa aming mga balikat ay matagumpay naming magampanan. May palaganap ang iyong bagong pangalan at iyong ebanghelyo, hindi lamang dito sa aming inang bayang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang mga Scopus, ang lahat ng ito ay samudalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon na tanging tagapagligtas at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan sa Espiritu at katotohanan, Scopus kalinis-linisan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, ilahad natin ang ating mga kamay, ipigit ang mga mata at bahagyang itingala ang ulo sa pagdarasal ng Credo. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, Credo in Jesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto,
nato ex Maria Virgine, paso so Poncio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia Dei resurrexit, a mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus, es judicare vivos et mortus, credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, arnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Gloriae Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Sumasa atin ang pagpapala, puno ng biyaya. Ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanunod. Sa banal na hapag ay dumambot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapos ito at kanyang sinabi,
Ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanyang sarong at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayo makinalugdan ni Amang Scopus sa wakas ng panahong ito, upang sa ating kanyang makinalugdan ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. All over the land.
Among Scopus, among Scopus, among Scopus, papuri at pagdakila ay tanging sa'yo lamang namin iniaalay. Buhay na Diyos, amang banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at santinapan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig. Patuloy na sa amin ay iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bagong pangalan, sa Espiritu at katotohanan, Scopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Uwing si amang Scopus. Sumasa atin ang pagpapala. Tuloy na ng biyaya. Alleluia.
linis sa Panginoong banal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamaki ng kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong espiritu na handog ng Diyos sa tao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, mamaharal, pananampalataya. Ang kahulugan ng tatlong letrang JHS. Jehovah Jesus Isko. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titig at ang kabuuan. Sodonai, Kyria, Omnipotente, Patri, Israelitea, Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Biskopus Salinis-Linis. Purihin si Amang Iskopus. Purihin siya ngayon at magpa sa walang hanggan. Purihin si Amang Iskopus. Purihin siya ngayon at magpa sa walang hanggan. Akan ng Iskopus ang kadakilaan. At ang Palakpakan po natin si Amang Iskopus. Isang magbiyaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Magsupo ng mapayapa, mga minamahal na kapatid. Kumusta po ang lahat ng mga kapatid na natin dito? Ang mga kapatid natin from Kawit, Cavite. Kumusta po kayo? Family Garcia. Nakatutuwa po at kami nasisiyahan na muli kayo aming makadaupang pala at makasama sa pagpupuri at pagdakila kay Mang Iskopus sa araw na ito na kanyang mula-mula pa ay kanyang iniutos na sadyang ang bawat isa ay handog natin ang ating mga sarili sa araw na ito na siyang nais niya ng bawat isa na tayo magkasama-sama upang patuloy na tanggapin ang biyaya at pagpapalang espiritual na ibinibigay niya bilang pagkain ng ating kaluluwa na siyang lalo magbibigay sa atin ng kalakasan, higit lalo ang sa katalinuhan pa upang lalo nating ika nga ay mabatid at maunawaan ang mga bagay-bagay na dapat nating matanggap sa panahon ito sa pagtawag sa atin ng Diyos at pagbibigay ng pagkakataon ay tunay nga makamit natin ang lahat tulad ng kanyang ipinangako, ang buhay na walang hanggan at ang katawang panlangit. Kaya salamat kay Mang Iskopus sa tunay nga na tayo ay patuloy na ika nga ay pinagpapala lalo tigil sa araw na ito. Sabi nga sa sulat sa unang Pedro, ang kapitulo ay 4, talata ay 7 hanggang 8. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi sa maraming kasalanan. Purihin ng Diyos. Malapit na nga ba ang wakas, mga kapatid? Yes, sadyang malapit na ang wakas. Bakit? Sapagkat tayo ngayon ay nasa ikatlong misteryo na ng Diyos na kanyang ginaganap sa ating pong panahon. Ang kanyang pangalan na hindi naisulat sa banal na kasulatan, bagamat ang patotoo lamang na siya'y magbibigay ng bagong pangalan ay kanyang ipinagkaloob ngayon sa ating panahon. Naisulat ito, ang pagtong ito, ubalit kung ito'y naisulat na ang bagong pangalan, marahil nga ay ito ay sa mga malaking sekta sa panahon natin ngayon na pinagpeperahan lamang ng tao sa panahon natin ngayon. Pero salamat sa Ama sapagkat isa tayo sa kanyang mga napili o ang lahing Pilipino ang kanyang kinalugdan sa ating panahon. At tayo bang lahat ay mga kinalugdan ng Diyos? Kung paano natin nasumpungan ang kanyang bagong pangalan at kung paano tayo pinasiyan ang kinalugdan ng kanyang Espiritu, naunawaan natin kung sino siyang dumating sa ating panahon. Ang mga kapatid ba ang Garcia family sa Kawit ay naunawaan ng pagdating ngayon ng Diyos sa ating panahon? Kung sino siya? Naunawaan mo bang lubusan kung sino siya ngayon? Bilang siya ay Espiritu. Ang pagtawag natin sa Kanya ngayon ay hindi na Panginoon.
Di po ba? Kundi ama na. Di po ba? Napakasarap na sadyang tumawag sa kanya bilang ama. Tulad ng tinalakay ng ating buting sacerdote, si Senior Minister Pasqua, ang binasa niya po kanina tungkol sa alibughang anak. At tayo ba isa sa mabibilang na alibughang anak? Sabi ng isang ministro din, diba? Lahat tayo may tuturing na alibughang anak. Dahil kung wala man kayo, sabi ka kanina, ang ibig sabihin ng alibughang anak ay mapagkasta. Hindi mo na kung magasta, wala naman kami gagastusin. Diba? Wala naman igagastusin, wala naman lumawandasin. Pero yung salitang irresponsable, tayo ba'y naging irresponsable din, mga kapatid? Yes, tayo po ay naging mga irresponsable mga anak din. Before, bago tayo tumanggap at nakaunawa, tayo naging mga irresponsable. Kanino, mga kapatid? Sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating mga mahal sa buhay, naging irresponsable tayo. Mas higit kanino, mga kapatid? Kaya mang Scopus. Bakit tayo naging irresponsable? Bakit? Yung araw na ito, marami. Kung tayo wala kasama, marahil wala tayo sa loob ng simbahan. Marahil, yung iba sabi ay tulog pa. Yung iba naman nagre-ready na para dahil linggo. Linggo lang kami magkasama sa amin sa ating pag-inas. Kaya, saan sila pupunta? Marahil sa lugar na kung saan doon sila masisiyahan, magtutuwa, magsa-shopping, manonood ng sine. Yun ang mga bagay na ginagawa nila kapag araw ng pahinga. Kaya nga pahinga araw ng pahinga Yung iba, mamamahinga lang talaga doon lang sa bahay. Di ba mas masarap? Kasi itinuro sa atin ngayon yung mga Scopus na araw ng pamamahinga. Yung ibig sabihin ng araw ng pamamahinga, isasantabi na natin yung mga bagay na panghirupa. Yung mga bagay na pinagkakabalahan ng tao sa panahon natin. Ano yun? Yung pera, yung mga stress, yung kung ano-ano mga bagay na gustong-gusto natin. Isantabi mo natin lahat yan, mga minamalapan. Ang ating iisipin ngayon, dahil ito'y araw ng linggo, ito'y barapat lamang na ito ay ipagkaloob natin kanino? Kay Amang Scopus. Kay Amang Scopus. At dito ay mamamaya yung aming kaisipan at damdamin ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga aral na patuloy na ibinibigay. Doon tayo ngayon ay tunay ng masiyahan ng gusto. Bakit? Sapagkat dito ay tinuturo kung paano nga at lalong pinadadama ng mga Scopus sa bawat isa sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig. Sino ba rito yung hindi iniibig ng Diyos? Meron ba? Meron ba, mga kapatid? Sino rito hindi nakadarama ng pag-ibig o pagmamahal ng Diyos? Di ba't lahat? Dahil sabi nga, sa mabuti at sa masama ay patuloy na pinadarama at pinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kaya lang, tulad ng ibang hindi lang kaya i-appreciate kung ano yung mga bagay na nasa. At ang hinahanap pa, yung mga bagay na wala. Kaya ang nangyayari, yung iba ay dahil maraming kulang, maraming wala, inisip nila. Sa pamagitan ng kanyang pagpapagal, pagiging busy at paghahanap sa mga bagay na nabubulok, doon yung tunay na kasiyahan. Pero marami dito ang siyang naligaw at nalansi ng sanlibutan sa panahon ito. Nang inisip nila na ang kasiyahan ay nasa mga bagay na nakikita. Pero yung kaloob ng Diyos, hindi nila nakikita. At ito'y nakikita lamang ng mga taong nakaunawa na sa kanyang mga aral at turo. At ito'y nakikita naman ng bawat isa, hindi ng dalawang mata, kundi ng ating kaisipan. Diba? Nakikita natin yung mga bagay na nasa hinaharap na maaaring kamtan ng sino mang magpapatuloy sa pananampalatayang tinanggap natin sa uling panahon ito sa Espiritu at katotohanan sa pagtanggap natin sa kanyang bagong pangalan. Naunawaan natin at nalaman at nabatid natin kung ano ang katotohanan ito na dala ng Diyos sa ating panahon at ating pagpasalamat. Sapagkat sinasabi ng malapit na ang wakas. Aba, ano po sabi kanina? Narinig po ninyo mga kapatid. 59 na taong nang naghuhukom ang Diyos mula noong February 1, 1966. Tayo po ay may nalalabing 41 taon na lamang.
para maging 100 years. Saan kinukumpara ito, mga kapatid? Sa panahon ni Noe, ilang taon na ginawa ang daong, mga kapatid? Iba't 100 taon na ginawa ng ating kapatid ni Noe, 10 ng kanyang pamilya ang daong. Mula nung winikan ng Ama na sila'y gumawa ng daong, kasabay nito ang pagbibigay badya at babala sa tao. Nagugunawin na ang daigdig. Sipilin. Habang ginagawa nila ito, sinasabi na sa tao na tayo magbalik loob na sa Diyos. Tayo magbago na, magsisi sa ating mga nagawang mga kasalanan. Pero ang mga tao noon sa panahon ito na laging abalang-abala sa mga bahay na sa libutan, kalukuhan lang yan. Pinagtatawanan ng pamilya ni Noe habang sila'y nagbibigay badya at babala sa tao. Yun nangyari noon, nangyayari din po ba ngayon, mga kapatid? Yes, nangyayari din ngayon sa panahon natin. Bagamat sinasabi ng banal na kasulatan, walang nakakaalam. Walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kung kailan darating ang Diyos. Totoo yan, mga kapatid. Ngayon, kailangan bang hintayin natin dumating ang Diyos? Kung paano siya umakyat, na nakita, ay ganoon din siyang bababa. Tama. Kailangan ba natin makita muna ang Diyos na bumababa bago tayo lubusang magsisi at tumalikod sa ating mga pagkakasala? Hindi dapat. Dahil kung yun ang gagawin natin, sabi na ng Ama, huli na ang lahat. Nangyayari na yung sinasabing kasabihan. Laging nasa bandang huli ang pagsisisi. Ngayon, tulad sa binasa kanina, buhay pa ang kanyang magulang nung siya'y magbalik sa kanyang ama at siya'y nakahingi ng tawad. May mga taong ika nga ay